Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay dumating ang first Luyang 5 heroes na mula sa 8 immortal sect na si Huang Dangyob at nagawang tanggalan ng braso ang isang papasugod na magnanakaw. Kaya naman dahil dito ay napasigaw naman ang mga kasamahan ng magnanakaw at habang papasugod ang mga ito ay sinabi nila na ngayon ay nasa malaki na silang gulo at hindi na sila pa makakatakas pa sa lugar na ito. Nang bigla naman na may dumating sa kanilang likudan upang magawang mapatigil ang mga ito at sinabi nito na hindi siya makapaniwala na nagsasaya ang mga kasamahan nila nang hindi sila isinasama, dagdag pa ng isa na gaya nga ng kanyang inaakala, na kapag si Yon Soju ay nahuhuli sa kanilang usapan ay sigurado siya na nasa isa na naman itong kaguluhan at hindi siya nagkamali sa bagay na iyon. Ang ikalawa sa Luyang 5 heroes na nagmula sa Great Nature Sect na si Ojungsan, at ang ikatlo sa Luyang 5 heroes na mula sa Seven Sun Sect na si Son Sanggeek ay dumating na din sa lugar, at matapos ay agad na inatake ng dalawa ang mga papasugod na ibang mga magnanakaw na matagumpay naman nilang napatumba ang mga ito. Ngunit sa nangyari ay hindi pa sila natapos sa kanilang ginagawa, dahil sa sinundan pa ng mga ito ng kanilang mga panapos na teknik, kaya naman dahil dito ay natulala ang mga nakakakita ng ginawa ng dalawa. Matapos ay nagutos naman ang iba pa sa mga kasamahan nito na ang lahat ay sagudin at paslangin ang mga dumating na agad naman na ginawa ng mga kasamahan nito, kaya naman napasabi na lang si Yon Soju sa mga kasamahan nito na hindi siya makapaniwala na nagawa ng mga ito na matagpuan siya sa lugar na ito, at ang tsansa niya na makakuha ng mga achievement ay kitang-kita na lumiit na. Nang bigla naman na nagsalita ang isa sa mga magnanakaw at sinabi na sapat na siya upang ligpitan ang mga basurang ito, kaya naman dahil dito ay napasabi na lang si Yon Soju na mukha yatang nakalimutan na nito kung ano ba ang kahulugan ng takot, kaya naman sabi nito na dahil sa ang ibang mga bayani ay nakagawa na ng napakaraming tagumpay, ay hindi na siya dapat na tumayo na lamang dito, kaya naman ay agad na din itong sumugod. Sa nangyari ay inatake naman niya ang iba sa mga magnanakaw na matagumpay naman niyang nagawa, matapos ay habang pinagmamasdan ng mga ito si Yon Soju ay napapasabi na lang ang mga kasamahan nito na ang kanyang martial arts ay kahanga-hanga at napakalakas, at lagi itong nangunguna na parang isang bola ng apoy, upang magawang ipagsigawan ang kanyang pangalan ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Matapos ay sinabi ni Yon Sungbek na ito ang dahilan kung bakit ito naging isa sa top heroes ng Luyang. Dahil sa narinig na ito ng kanilang ina ay labis naman itong nagalit, matapos ay sinabi nito na nangako na sa kanya ang anak niyang babae na lalayo na sa ginagawa nitong martial arts at maghahanda na lamang para sa kanyang kasal. Ngunit ngayon ay sinasabi nito na siya ay isa sa mga bayani na ngayon. Dagdag pa nito ay tinanong niya si Yon Sungbek na kung alam na pala niya ang patungkol dito ngunit bakit hinayaan lamang niya na gawin iyon ng kanilang bunsong kapatid. Pinakalma naman niya ang kanyang ina at sinabi na mayroon naman siyang magandang rason kung bakit niya hindi ito pinigilan at hinayaan na lamang, kaya naman dahil dito ay tinanong siya nito na kung ano naman ang maganda niyang rason. Sumagot naman ito at sinabi na sa totoo lamang ay ito ay dahil sa kanilang ikalimang bayani ng Luyang 5 heroes, dahil ang rason kung bakit ang Luyang 5 heroes ay nag-umpisang maging usap-usapan ay dahil sa kanya. Siya ay nagmula sa Heaven Sect, isa sa siyam na great sects, ang ikatlong anak ng kanilang sect leader, dahil dito ay napatayo naman ang kanilang ina at napatanong na kung ang sinasabi ba nito ay ang talagang ang anak ng Heaven Sect leader ay ang ibig sabihin lamang nito ay, nang bigla naman na mabilis na nagsalita ang kanyang anak at sinabi na tama siya sa kanyang naiisip. Si Liu Jeong ay ang Heavenly Sword Supreme, isa sa 10 strongest martial masters, at ang batang iyon ay isa sa kanyang paborito sa kanyang mga apo. At bukod pa doon ay kilala siya sa kanyang natatanging kagalingan sa paggamit ng espada, ang ikalima sa Luyang 5 heroes, Heaven Sect disciple na si Lee Suman. Matapos ay tinanong niya ang kanyang ina na kung ano ang masasabi niya sa bagay na ito, dahil sa kung magpapalawak sila ng kanilang puwersa sa hinaharap ay hindi ba ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Heaven Sect ay ang mas mainam para sa kanila. Naiinis naman ang kanyang ina sa kanyang mga naririnig dito. Sabi nito na hindi ba talaga alam nito ang gusto ng kanyang kapatid na babae, kaya naman ay napatanong ito na kung ano naman iyon,
Sinagot naman siya ng kanyang ina at sinabi na hindi pa ba halata na magsasanhi ng problema ito dahil lamang sa kanyang taglay na kabastusan, at kapag nangyari iyon ay hindi lamang ito nakatulong sa kanila kundi masisira din ito ang kanilang relasyon sa Heaven Sect, kaya naman ay tinanong siya ng kanyang ina na kung hindi ba niya naiisip ang lahat ng iyon. Nang bigla naman na nagsalita si Yon Newbach at sinabi na kahit pa mangyari ang mga bagay na iyon ay hindi naman ito makakatulong kung hindi naman ganon ang buhay na kanyang pinili, at hindi kagaya niya na isang master ng manor, kaya naman ay walang dahilan upang mamuhay ang kanyang kapatid sa hindi naman talaga nais niyang gawin. Sa sinabing ito ni Yon Newbach ay ninas naman ang kanyang ina. Kaya naman ay sinigawan niya ito at sinabihan na huwag na itong magsasabi pa ng mga walang kakwenta-kwentang mga bagay at agad na dalhin sa kanila ang kanyang kapatid na babae bago pa ito makagawa ng kung anong mga katangahan. Dahil dito ay mabilis naman na sinang-ayunan ito ni Yon Sungbek, matapos ay napansin naman nito ang isa kaya naman ay sinabihan niya ito na huwag nang tumutol pa at samahan nito ang kanyang kapatid. Dahil dito ay wala naman na siyang nagawa pa kung hindi ang sumang-ayon sa nais ng kanyang ina. Sa kabilang banda, sa Mount Wufeng Hideout, ay tinatanong ng ating bida si Shim Yanggak na kung hindi ba ito nadidismaya dahil sa pagkawala ng kanyang martial arts. Sumagot naman ito at sinabi na bakit naman siya madidismaya sa bagay na iyon, dahil sa buong buhay niya ay namuhay na ito sa mundo kung saan ang mga malalakas lamang ang mga nakakaligtas, at maaring natural na lamang para sa mga mahihina ang hamakin sa merm. Dahil dito ay sinabi sa kanya ng ating bida na masaya siya dahil sa hindi ito nadidismaya, dahil bukod pa doon ay napakadaming mga tao ang ginulpi nito kaya naman ay isipin na lang niya ito bilang ang kanyang kaparusahan at huwag nang malungkot pa. Natawa naman ang matandang si Yanggak at sinabi na mukhang ito na talaga ang kanyang kaparusahan sa mga nagawa niya noon. Matapos ay tinanong naman siya ni Yon Joka na kung paanong gumana ang circulating energy sa kanya, sabi naman nito na naghahabol siya ng kanyang paghinga, at hindi din ito magawang huminga ng maayos. Dagdag pa ng ating bida na kung natatandaan pa ba nito ang huling parte ng incantation, na kapag ang heavenly flower ay namukadkad habang ito ay nakaupo, ay ang isang isda ay magiging isang phoenix. Sa kanyang nakaraan ay sinabi sa kanya ng Wudang Sect Elder na si Sage Chunji ang mga bagay na ito noon, na kung ano ang kailangan na gawin upang ang isang isda ay makaranas ng bagong anyo nito, kaya naman ay tinanong niya si Shim Yanggak na kung ano ang naiisip niya sa tanong niyang iyon. Sabi naman dito ni Shim Yanggak na sa taong kagaya niya lamang ay hindi posible na malaman ang sagot sa bagay na iyon, nang bigla naman itong natigilan, at napasabi na hindi maaring ang body reformation, ay ang sa tingin niya na tanging paraan. Nang nagsalita naman ang ating bida at sinabi na ang iba sa kanyang mga kapatid sa bandido ay nagawa lamang na mamemorya ay tanging 100 mga salita sa 900 salita ng Jiushan Fairy Incantation, at sa palagay niya ay hanggang doon na lamang ang kanilang hangganan na maaring makayanang matutunan. Ngunit sa kabilang banda ay nagawa nitong mamemorya ang 300 mga salita sa loob lamang ng maikling panahon, kaya naman ay mukhang ito ang dahilan kung bakit ang kanyang katawan ay nagsusumigaw sa sakit dahil sa ito ang natural na resulta ng bagay na iyon. Kaya naman kung nagawa nitong alisin ang bare sa mga nakabarang enerhiya, ay hindi kaya ay maaaring mas maging malakas pa ito sa mga iyon ng 3 beses. Sa isip naman ni Yanggak ay napapatanong ito na kung mayroon pa bang pagkakataon na maibalik niya ang kanyang internal energy. Ang mas malakas na internal energy hindi gaya ng mayroon siya noon, kaya naman ay tinawag nito si Yon Joka. Ngunit bigla naman na sinabihan siya ng ating bida na kung mamatay ito dahil sa kanyang katandaan bago pa nito maibalik ang kanyang martial arts ay sa tingin niya na ang lahat ng kanyang gagawin ay mauuwi lamang sa wala. Kaya naman ay sinabi nito na kailangan niyang mas mabuhay pa ng mas matagal. Napasabi naman dito ang matandang si Yanggak na duda siya na maari siyang mamatay dahil lamang sa katandaan, dahil ang kalangitan ay hinayaan siya na matutunan ang 300 mga salita sa incantation na iyon, ngunit tinanong naman siya ng ating bida na kung naniniwala ba siya sa kagustuhan ng kalangitan kung isa siyang masamang tao. Kaya naman ay kailangan niyang mabuhay pa ng matagal upang makita pa ang kayang maibigay ng mundo sa kanya. Sabi naman dito ni Yanggak na para sa kanya na sabihin ang mga bagay iyon, ay hindi ba masyado pa siyang bata para doon,
Ngunit sabi naman dito ni Juka na kung sa anong kaso man ay tapos na siya sa kanyang nais na sabihin sa kanya, kaya naman ay inutusan na niya itong bumalik na sa kanilang Mount Wufeng hideout, dahil kung hindi ay ang kanilang pinuno ay mag-uumpisa na siyang pagsabihan sa pagiging hindi mabuti sa isang matandang may sakit na kagaya niya. Matapos ay nagumpisa na sa kanyang pagsasanay ang ating bida, sa isip naman ng matanda habang pinagmamasdan ito, ay hindi nito alam kung dahil lamang ba ito sa matagal niyang nakikitang nagsasanay ang ating bida ng matagal na panahon, ngunit may napapansin itong hindi tugma, nang bigla itong napasabi na hindi ito ang dahilan, ngunit dahil sa hindi niya agad ito nakita ng malinaw dahil sa masyado itong malakas, ngunit ang pakiramdam niya ay may hindi tama sa kanyang ginagawa. Kaya naman ay tinawag nito ang ating bida, sa nangyari naman ay nagtatanong si Yeonjuka na kung ano naman ang nais pa nito sa kanya, at tinatanong kung bakit siya nito tinatawag, sumagot naman ito at sinabi na sa tingin niya na ang kanyang martial arts ay para lamang sa paggamit ng espada at hindi ng blade. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay nagtataka naman na nagtatanong ito na kung mayroon bang pagkakaiba sa dalawang ito sa espada at sa blade. Sabi naman ni Yanggak na mayroong kaibahan sa dalawa. Sa isip nito na ang alam niya ay natuto ito ng basic ng martial arts mula sa elder ng Wudang sect na si Sage Chunji, ngunit napapatanong siya na kung ano naman kaya ang natutunan ng isang ito sa kanya, at mukhang patungkol lamang ito sa aktwal na pakikipaglaban. Sabi nito na ang sword at blade technique ay sinasabing magkaiba na parang langit at lupa, kaya naman ay may malaking kaibahan dito. Kaya naman kapag gumamit ito ng sword technique gamit ang kanyang kasalukuyang sandata na blade, ay natural lamang na ang lakas nito ay magiging kalahati lamang. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na ang blade na ito ay bigay pa mismo ng kanilang pinuno. Bukod pa doon ay nang sumali siya sa kanilang bandido ay wala ni isa ang gumagamit sa mga ito ng espada bilang kanilang mga sandata, at ito ay regalo sa kanya ng kanilang pinuno kaya naman ay hindi niya basta-basta lamang na maitatapon ito kaya naman ay mas pinili na lang niya na ipagpatuloy na gamitin ito. Sa isip naman ni Yanggak na kung nagawa niyang matalo si Sage Chunji gamit lamang ang blade na ito ay sa tingin niya na wala na siyang dapat pa na ikabahala sa bagay na ito. Ngunit dagdag pa nito na kung sakaling magpapalit ito mula sa kanyang blade sa isang espada, ay gaano kaya ito mas magiging malakas pa. Ninas naman si Yeonjuka sa nakikita nitong reaksyon ni Yanggak sa kanya, kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano ang ibig sabihin ng ganitong klaseng pagtitig nito sa kanya, ngunit sinabi lamang nito sa ating bida na wala ito at magpatuloy na lamang siya sa kanyang ginagawang pagsasanay. Sa kabilang banda naman, sa Luyang Tea House, ay sinasabi ng isa ng ang araw na kanilang hinihintay ay ngayon ay dumating na. Nagtanong naman ang ikauna sa Luyang 5 Heroes na si Hwang Damyob na kung naisulat na ba ng mga ito ang mga liham at kung nagawa ba nilang iwan ang mga iyon. Sinang-ayunan naman ito ng ikalawa na si Oh Jung-san, ikatlo na si Son Sang-geek, ng ikaapat na si Yeon Solju, at maging ang ikalima sa Luyang 5 Heroes na si Lee So-man. Ang mga ito ay ang Luyang 5 Heroes na nagmula sa iba't ibang mga grupo sa loob ng Luyang. At ang mga ito ay nagdesisyon na magbantay sa buong Jianghu ng magkakasama, at ang grupo na kanilang kinabibilangan, ay ang 8 Immortal Sect, ang Great Nature Sect, ang 7 Sun Sect, ang Heaven Sect, at ang Waryung Manor. Sa nilalaman naman ng sulat ay galit na galit dito ang kanilang ina dahil sa nais nito na libutin ang buong Jianghu, kaya naman ay tinanong nito ang kanyang dalawang anak na lalaki na kung hindi pa ba nila nahahanap ang kanilang kapatid. Sa kinaroroonan naman ni Yeon Solju ay sinasabihan naman siya ng isa na labis na magagalit ang kanyang ina patungkol dito kaya naman ay tinanong niya ang dalaga kung ayos lamang ba ito. Dahil sa kilala ang kanyang ina sa pagiging pangit ng kanyang pag-uugali, sinagot naman niya ito at sinabi na magiging ayos lamang siya, dahil sa sinusubukan ng kanyang ina na puwersahin siya sa pagpapakasal nitong mga nagdaang araw, kaya naman ay nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita sa kanyang ina kung gaano siya kaseryoso sa kanyang ginagawang pagtanggi dito. Kaya naman ay ibinalik nito ang tanong ng babae sa kanya at sinabi na kung siya ba ay magiging ayos lamang kung siya ay isang anak ng pinuno ng Heaven Sect,
isa sa siyam na great sects at malalaman na siya ay naglilibot sa buong Jiangho at madadawat sa mga hindi magandang mga usap-usapan, ay hindi ba siya nito maisasangkot sa malaking kaguluhan, dahil ang kanyang sect ay nasa ibang level na kumpara sa kanyang Waryong Manor. Sabi naman nito na kahit maging siya ay hindi din nais na maipakasal sa kung sino na hindi niya kilala dahil lamang sa ito ang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Dagdag pa nito na dahil sa ipinanganak siya sa isang martial family ay hindi ba niya maaring kontrolan ang kanyang buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay, sa nangyari ay bigla naman na naines dito si Yeon Solju. Dahil dito ay namagitan na ang isa nilang kasama at sinabi na sa tingin niya na mukhang nagiging seryoso na sila sa kanilang pag-uusap kaya naman ay inutusan niya ang mga ito na kumalma na muna. Dahil malapit na ang oras ng kanilang pag-alis kaya naman ay sinabi niya sa mga ito na maghanda na sila, sinang-ayunan naman ito ng isa at sinabi na kung hindi pa sila agad na aalis ay maaring magpadala na ang kanilang mga pamilya ng mga tauhan ng mga ito upang puntahan sila at pigilan. Sabi ng isa na malalaki na sila ngunit palaging pinipigilan sila ng kanilang mga magulang at masyado na silang nagiging sobra sa pagprotekta sa kanila. Galit naman na sinang-ayunan ito ni Yeon Solju at sinabi na kahit ang kanilang mga magulang ay gumawa din ng kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng paglalakbay sa buong Jiangho, kaya naman ay agad nitong tinanong ang ikauna sa Luyang Five Heroes na kung saan ang kanilang unang pupuntahan. Sumagot naman ito at sinabi na sila ay magtutungo sa Pingding Mountain, sa Crimson Wind Stronghold. Sabi nito na mayroong kilalang bandido sa lugar na iyon, ang Hell Bandit at ang Slaughter Bandit. Sabi naman dito ni Yeon Solju na labis siyang natatawa sa mga pangalan ng mga ito dahil mukhang nais talaga nilang maipakilala sa buong mundo na sila ay mga bandido. Nagsalita naman ang isa at sinabi na kung ganun ay sasama sila sa Merchant Union na maglalakbay mula sa Yushao patungong Pingding Mountain. Sinang-ayunan naman ito ng ikaunang bayani ng Luyang Five Heroes at sinabi na kung ang mga bandido na iyon ay alam na magtutungo sila sa kanilang kuta ay sigurado siya na matatakot ang mga ito at magtatago na lamang sa kanilang kuta, kaya naman ang pinakamagandang gawin ay ang kanilang plano na maglakbay kasama ng mga Merchant Union ng magkasama. Kaya naman ay matapos na maipaliwanag ito ay ang lahat naman ay sumang-ayon. Matapos ay malakas at sabay-sabay na sinabi ng mga ito na sila ay ang Luyang Five Heroes, at ito ang kanilang unang hakbang para pasukin ang magulong mundo ng Jiangho, at sa ganitong paraan ay ang Luyang Five Heroes ay tumapak sa Jiangho sa unang pagkakataon upang supilan ang mga stronghold ng Green Forest. Sa kabila ng kanilang unang layunin, ang Crimson Wind Stronghold, at sa kasunod na lugar na ito, ay dadating din sila sa lugar, na kung saan ay may kung sino ang naghahantay sa kanila, at ito ay ang Mount Wufeng Hideout na kilala sa bansag na ang bandidong magaling sa paggamit ng espada na si Yeonjuka. Sa kabilang banda naman, sa Nanjing, sa Orthodox Alliance, ay sinabi ng Orthodox Alliance leader, Stormblade na si Jiang Gangho na kung noong nakaraang taon ba, ay ang merchant group ng Suwon Merchant Union na makikita sa Fuyang, ay ang lahat ng mga ito ay nagawang paslangin ng grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na mga kasuotan. Sinang-ayunan naman ito ng Chief Advisor ng Divine Strategist na si Jaegal Sungwon. Dagdag pa nito na sa kanyang hula ay ang mga taong ito, ay ang Black Shadow Corps ng Yumyung Cult. Sabi naman dito ng pinuno ng Stormblade na mukhang muling nagpapakita ang demonic cult sa Mirim, nang bigla naman na nagtanong ang Chief Advisor sa babaeng nasa malapit. At sinabi nito na kung ano ang pagkakakilanlan ng mga taong nagligtas sa kanya sa kamay ng Black Shadow Corps, sabi naman nito na base sa kanyang pagkakatanda ay tinatawag ng mga ito ang kanilang mga sarili, bilang mga taong mula sa Flying Dragon Sect. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.